Makalipas ang 2 linggo, tuluyan nang nawala ng balita ang dalawa tungkol kay Vash. Nang biglang marinig nila ang usapan ng 3 lalaki tungkol sa naganap na riot sa bar at iniisip ng mga ito na tauhan ni Vash ang may gawa niyon kaya hiniling nila na mamatay na ito. Napatayo si Meryl at tinanong kung bakit yun nasasabi ng mga ito gayong hindi naman nila alam ang totoong pagkatao ni Vash. Nagulat ang 3 sa sinabi ni Meryl kaya nakangiti na lang itong umalis. Habang naglalakad ay napagdesisyonan ni Meryl na ituloy ang trabaho nila ni Millie. Sa isang bar, nag-insayo na si Vash kung paano niya haharapin si Legato pero wala pa siyang ideya kung paano niya iyon hahanapin. Nag-emote pa ito sa counter kung kakayanin niyang makaligtas laban kay Legato nang biglang dumating ang malaking lalaki at sinabi ang mensaheng maghihintay siya sa bayan ng Augusta at kung hindi sisipot si Vash ay ganon ang mangyayari. Walang dugo na tumagas sa lalaki at inisip ni Vash na si Legato lang ang makakagawa ng ganon. Sa kagustuhan nitong sumipot si Vash ay wala iyong pakialam kahit makapatay pa ng inosente. Sa isang bar ay nagmamadaling ibinalita ng isang lalaki ang tungkol kay Vash bagay na narinig naman ni Nicholas. Nalaman din yun ni Meryl dahil nakasalubong nila ang mga lumilikas na tao at ayon sa mga iyon ay uulitin umano ni Vash sa Augusta ang ginawa nito sa July kaya umaalis na sila. Sa kabayanan ay tinakot ni Vash ang mga tao sa pamamagitan ng pagpapaputok para mapaalis ang mga iyon at hindi na madamay. Halos maubos ang buong lakas nito para mapaalis lang ang mga tao. Maya-maya pa ay may naramdaman si Vash sa kanyang batok at nang hawakan niya iyon ay nagkaroon ng dugo sa kamay niya. Napatingala siya at doon niya nakita sina Manav at Dominic. Dumating doon si Mine at nagharap ang dalawa ni Vash pero naputol iyon nang dumating naman si Rayday. Hinamon nito si Vash pero sinabi ni Mine na siya ang tatapos kay Vash nang biglang bumagsak ang nasa mga braso nito. Hindi ito makapaniwalang kagagawan iyon ni Vash sa pamamagitan lang ng tama ng bala kaya naman tinapos na ito ni Rayday. Sumunod nitong hinarap si Vash at doon nakita ni Meryl at Millie ang senyales ng kaguluhan. Sa pag-iisip na naroon si Vash ay sinabi ni Meryl na pumunta sila doon pero pinigilan ito ni Millie at sinabing masyadong delikado, ngunit hindi pa rin nagpapigil si Meryl. Sa patuloy na paghaharap ng dalawa ay gagamitin na sana ni Vash ang baril niya pero naunahan siya ni Rayday sa pag-atake. Bumagsak si Vash sanhi ng tama ng bala ni Rayday at nang itutok nito ang baril ay pilit siya nitong tinanong kung ano ang nakikita niya sa mga oras na iyon. Laking gulat ni Cash nang makita niya si Legato at sinabi sa kanyang oras na para gamitin niya iyon. Pilit pinigilan ni Vash ang sarili hanggang sa magliwanag ang baril niya at isang pangyayari ang naalala niya. Samantala, nang makita ni Meryl ang kapiraso ng pulang tela ay lalapitan sana niya iyon nang biglang magkaroon ng liwanag at agad siyang inilayo doon ni Millie. Habang pilit pinipigilan ni Vash ang sarili ay hindi maipaliwanag ni Rayday ang katatakutang dumadaloy sa buong katawan nito. Nang hindi na magawang pigilan ni Vash ang sarili ay pinatakbo niya na si Rayday pero hindi ito nakadiretso dahil sa humambalang sa daan. Maya-maya pa ay nagsimula ng sumabog ang liwanag na nasa kamay ni Vash na siyang sumira sa mga gusali. Napansin ni Millie na nagdulot ng butas sa buwan ang liwanag na iyon. Dahil hindi nagawang matalo ni Rayday si Vash ay iyon na ang naging katapusan nito. Naging laman ng usapan sa ibang bayan ang nangyaring iyon sa Augusta kaya mas umijing ang pangalan ni Vash the Stampede. Samantala, nakatanggap ng liham sina Meryl at Millie nang muli nilang pagbabalik sa opisina. Nilalaman din ng liham na sa ginanap na conference noong isang araw, napagpasyahan na simula ngayon, kahit anong uri ng pinsala ang idulot ni Vash ay walang kinalaman ang Bernard Ellie Insurance Society. Naiyak si Meryl at hindi nito matanggap ang nakasulat sa liham dahil wala naman umanong magbabago sa desisyong iyon ngayon. Sa kalawakan, lula ng malaking sasakyan, nagdiwang ang grupo sa pagkakatuklas sa planetang maaari nilang gawing panibagong tirahan. Sinabi ng lalaki na ayon sa obserbasyon ng datos ay kapareho iyon ng tirahan nila ngunit walang dagat ang planetang iyon kaya wala pang kasiguraduhan kung magtatagal sila doon. Napatanong naman si Rem kay Joey kung ano kayang klase ng bulaklak ang meron sa planetang iyon, ngunit hindi pa ito makasagot at sinabi hihintayin pa nila ang resulta ng pagsusuri. Sa sleep control room, nalulungkot si Knives dahil 7 pa lang silang nagigising at itinanong kay Rem kung bakit hindi pa gumigising ang ibang tao. Malinaw naman iyong ipinaliwanag ni Rem sa bata at sinabing tulad ng pangalan ng sasakyan nilang Project Seeds, parang mga buto rin ang mga taong laman ng sasakyan na iyon na itatanim nila sa panibagong mundo at sila ang tumatayong tagapagbantay sa mga buto na iyon. Naintindihan yun ni Knives at maya-maya pa ay tinawag na sila para kumain. Sa recreation room, habang kinakanta ni Rem ang paborito niyang kanta ay tinanong ni Knives kung ganon din ba ang itsura ng mundong tinitirahan dati ni Rem at sinabing nais nitong makarating doon.
Pero sinabi ni Rem na gagawa na lang sila ng panibago nilang mundo kung saan walang kaguluhan at makakapamuhay ng mapayapa ang mga tao. Sa briefing room, ipinaliwanag ni Rem at Joey sa mga bata kung bakit inilunsad ang sasakyang Project Seeds upang mas maintindihan ng mga ito ang layunin ng kanilang paglalakbay. Pagkatapos yun ay nakipaglaro na si Rem sa mga bata kaya sinabi ni Steve na mas inuuna pa iyon ni Rem kesa sa paglilipat ng mga halaman. Sinabi naman ng lalaki na nagawa na iyon ni Vash at Knives noong natutulog si Steve, bagay na ikinagulat nito dahil aabutin daw siya ng 2 araw para magawa iyon. Nagsalita naman si Mary at sinabing hindi na yun nakakagulat dahil mas mataas ang IQ ng dalawa kesa sa kanila. Napikan si Steve at tinanong ang dalawa kung nais ba ng mga itong ang mga halimaw na iyon ang maghari sa sasakyang iyon. Nakita ni Knives si Vash na umiiyak dahil sinabihan umano sila ni Steve na halimaw sila. Pero dahil sabit lang sila sa mga iyon ay sinabi ni Knives na hintayin na lang nila na matanggap sila ng mga iyon. Masasabing naging malupit si Steve sa dalawa dahil sinasaktan din nito si Vash. Maya-maya pa ay ginupitan ni Rem ang buhok ni Vash at dahil kulot iyon ay naisip nitong itaas iyon tulad ng sa taong pinakamamahal umano ni Rem pero nasa langit na iyon. Naikwento ni Rem ang tungkol doon kaya sinabi ni Vash na huwag nang malungkot si Rem dahil naroon naman siya at ipinapangako niyang mamahalin niya si Rem. Nang si Knives na sana ang gugupitan ni Rem ay nawala iyon kaya hinanap ito ni Vash pero ginupit na pala nito ang buhok niya. Habang pinupuri ang gupit ng dalawa ay naiinis na sinabi ni Steve na huwag ang mga iyong makipagbiruan sa mga halimaw at saka niyakap si Mary. Doon sinabi ni Knives na eskandaloso si Steve at hindi nahihiya sa inaasal nito sa harap ng tulad nilang bata. Tumawa lang ito kaya inisip ni Rem na kakaiba ang ikilos niyo nitong mga nakaraan. Maya-maya pa habang nakahiga si Mary ay biglang dumating sa silid si Knives. Habang naglalakad naman ang tatlo, nakita ni Vash ang paru-paro na natrap sa sapot ng gagamba kaya ililigtas niya sana ito pero biglang sinakmal ni Knives ang gagamba. Nagulat si Rem at sinabi kay Knives na hindi nito dapat ginawa yun. Dahil sa bastos na pananalita ni Knives ay sinunggaban ito ni Vash at tinanong kung anong nangyayari dito. Maya-maya pa ay napagdesisyon ng patulugin na muna ulit si Steve dahil sa inasal nito at gigisingin na lang pagkatapos ng misyon. Mapapansing bahagyang ngumisi si Knives habang nagmamakaawa si Steve at sinabing lasing lang siya noon. Nakiusap si Rem na pakinggan muna ang paliwanag ni Steve pero sinabi ng lalaki na nakita niyang pumasok iyon sa silid ni Mary, kaya doon sinabi ni Mary na pinagsamantalahan siya ni Steve. Pagkatapos ng paglilitis ay inalok ni Rowan ng kasal si Mary dahil hindi na naman umano madyay gising si Steve dahil may ginawa si Rowan. Nagulat si Mary at sinabing hindi naman niya nais ipapaslang si Steve. Biglang may narinig na putok si Rem kaya agad itong pumunta sa deck A12. Doon nila nadatnan ang walang buhay na si Mary at sinisipan ni Rowan ang dalawang bata kaya umano nangyayari iyon. Hinarang ni Rem ang baril ni Rowan at sinubukan itong pakalmahin, ngunit binuksan ni Joey ang pinto kaya nadala palabas ng sasakyan si Rowan. Habang umiiyak si Rem at sinasabing hindi naman magpapaputok si Rowan ay pumunta si Knives kay Joey at sinabing tama lang ang ginawa nito dahil nababaliw na naman si Rowan. Pero dahil nagsisisi si Joey sa nagawa ay binaril ito ni Knives at biglang nag-iba ang direksyon ng sasakyan. Agad iyong sinuri ni Rem at nakita nitong babangga sila sa planeta at nang biglang dumating si Knives at sinabing si Rowan ang may kagagawan yun kaya umalis na sila doon. Sumakay na sina Vash at Knives sa escape pod ngunit nagpaiwan si Rem dahil kailangan umano nitong tulungan si Joey na gumawa ng paraang mailigtas ang ibang tao. Habang nagsusumigaw si Vash sa pag-iyak ay tumawa lang si Knives at sinabing wala talagang utak ang mga tao dahil mas pinipili pa ng mga ito na mapahamak para lang sa iba. Doon inamin ni Knives na siya ang may kagagawa ng lahat ng iyon, bagay na ikinagalit ni Vash ng sobra. Nang biglang marinig ni Knives na nagbago muli ng direksyon ang sasakyan. Sa pagkawala ng malay ni Vash, pumasok sa isip niya si Rem na ibinilin pa man din nito sa kanya si Knives. Makalipas ang 107 taon sa July City, sinabi ni Vash na siya na nga ang bahala kay Knives. Nang muling magkita ang dalawa, sinabi ni Knives na wala pa ring natutunan si Vash sa nakalipas na 100 taon. Maawin pa rin ito tulad ng dati, bagay na ikinaiinis ni Knives kaya binaril niya ito at doon ipinakita ang kapangyarihan nila na dapat umano nilang gamitin laban sa mga tao. Ngunit kay Knives iyon itinutok ni Vash. Samantala, nag-aagawan ang mga taga-casted na makasakay sa binabaang bus ni Nicholas upang makalabas lang ng bayan. Dahil baguhan sa bayan ay naawa sa kanya ang matanda sapagkat hindi na umano siya makakalabas pa sa bayan na iyon dahil sa mga bandidong lumusab doon. Dagdag pa nito na si Vash the Stampede ang nagdadala ng pinsala sa mga tao. Dumating sa bar sina Lina at Eric at hiniling na itago siya doon kaya inisip ng matanda na pinaghahanap si Lina.
Hindi pa naiituloy ng matanda ang sasabihin ay biglang may nagpasabog na sa bar at hinahanap ng mga iyon si Lina. Gumamit pa si Mohican ng bihag para lang lumabas si Lina pero si Eric ang humarap sa mga ito at sinabing maawa dahil bata pa si Lina. Lumuhad pa si Eric sa harap ni Mohican at sinunod ang pang-uuto nito na maghubad at umakting na parang hayop. Babarilan na sana ni Mohican si Eric pero nang makita nito si Nicholas ay umalis na ang mga ito at saka ipinag-utos na barilin iyon. Agad iyong isinugod sa ospital pero sa halip ay pinag-usapan lang ng mga doktor ang ginawa nito, bagay na ikinainis ni Nicholas. Dumating doon ang lola ni Nicholas at sinabing ipaghihiganti nito ang kanyang apo pero pinigilan iyon ni Lina at sinisi ang sarili sa nangyari kay Eric. Nakinig naman ang matanda kay Lina at sinabing ikuha na lang nila ng damit si Eric. Dahil si Nicholas ang naiwan doon ay lumapit ito kay Eric at sinuntok sabay sabing hanggang kailan pa ito magtutulog-tulugan. Mamulat si Eric at hiniling sa doktor na iwan muna silang dalawa ni Nicholas. Doon sinabi ni Nicholas na matagal din silang hindi nagkita ni Bosch the Stampede. Dagdag pa nito na naroon siya para isama si Bosch pero hindi pa niya alam kung saan, basta kailangan niya ang tulong nito. Ibinigay ni Nicholas ang baril at sinabing si Marlon din ang may gawa niyon pero sinabi nitong nais niya ng mamuhay doon dahil tuwing may pinupuntahan siya ay may mga napapahamak lang. Samantala, habang kumukuha si Lina ng mga damit ni Bosch, naalala niya kung paano nila ito nakilala. Bago umalis si Nicholas ay tinanong nito kung alam ni Bosch ang tungkol sa bayan na tinatawag na Carcasses sa katimugan ng Cornelia. 6 na buwan na ang nakalipas nang biglang mawala ang mga residente, gayong normal lang naman ang paligid doon. Sinuyod ng mga sundalo ang lugar pero walang nakita kahit sino man at tanging pangalan lang sa bantayog ang napansin ng mga ito. Pulang tinta na nakasulat na knives. Sa pag-alis ni Nicholas, napaluha na lang si Bosch dahil hindi nito alam ang kanyang gagawin, nang biglang marinig niya ang boses ng matanda na nakikipag-agawan sa baril dahil dinukot umano si Lina. Tumayo na si Bosch, dala ang baril at nag-iwan ng sulat na nagsasabing huwag na siyang hanapin dahil ililigtas niya pabalik si Lina. Habang naglalakad ay nakatutok sa dalawa ang nasa 200 baril kaya sinabi ni Nicholas na tig-100 sila pero pakiusap ni Bosch na wag pumatay ng kahit sino, bagay na imposible para kay Nicholas. Maya-maya pa ay pinaulanan na sila ng bala ng mga tauhan ni Mohican pero wala rin namang nagawa ang mga iyon sa dalawa. Humanga ang mga tao sa kanila at doon ay nagpaalam na rin si Bosch sa lola dahil ayaw niyang malagay sa kapahamakan ang mga ito. Hindi naman makapaniwala ang mga tao na si Eric pala ay si Bosch the Stampede. Habang ginugupitan ni Lina si Bosch ay naalala nito si Rem. At sa labas ng bahay ay ipinagbili naman ng lola si Bosch kay Nicholas dahil napalapit na ito sa kanila at naging parte na ng pamilya. Naalala ni Lina ang masasayang panahon na kasama nila si Bosch kaya pagkatapos gupitan ay naiyak na ito at sinabing mag-iingat si Bosch. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Bosch at iniwan ang pasasalamat sa maglola.